Ayun. Magandang hapon po. Magandang hapon po sa inyo. Ito po si John B. Ayun. Eh, pasensya na po. Wala po tayo kahapon. Dahilan sa dahilan meron po tayong inasikaso. Okay. Anyway, ito po si John B. Javier. Bumabati ulit sa inyo. Ngayon ang gagawin po natin, may konting huntahan ulit tayo. So, yung huntahan ho natin medyo konting pagbabago. Ayan. Ngayon, shoutout po tayo kay Adrian. Ayun. Adrian. Ang ating technical director. Ngayon shoutout din kay Elmer Francisco. Okay? So, si Elmer Francisco, ang ating Elmer, yung ating jeep na pinataas ng antas. Okay. Dito na tayo sa puntahan natin. Kamusta po muna yung ating weekend? Yung Saturday, Sunday natin. Tayo ba'y nagkasayahan? No? Tayo ba'y medyo nagka-connect po ang ating connect natin sa ating pamilya. So, yung pamilya ho natin, masaya ho ba? So, yun ang natin, no? Isa sa mga goal natin, no? Ngayon meron tayo mga konting huntahan ulit natin. Okay? So, meron tayo mga commitment sa ating pamilya, commitment sa ating trabaho, commitment natin bilang isang mamayan. Bilang isang commitment natin, bilang isang masasabi natin na tayo bilang isang unit ng komunidad. So, yung mga commitment natin, so papakita natin mga kamusta ba mga commitment natin? Nagagawa ho ba natin? Pasensya na ho kayo, medyo makatili po nilalamunan po natin. Anyway, so tayo ba yung mga commitment natin nagagampanan po natin? Yung mga bawat commitment kasi meron tayong mga goals na tinatawag. Mga goals na masasabi natin minsan tayo lang gumagawa o kaya mga kapaligiran. Pero mas maganda yung goals natin. Kaugnay doon sa mga goals ng ibang ating ginagalawan. Okay? Kung halimbawa yung ating pamilya, no, meron tayong mga goals ng yung commitment natin sa pamilya natin. So, may nagbabago ho yung mga commitments na yan. No? Yung commitment laging nandiyan dyan, pero sometimes nagbabago. No? Katulad ng halimbawa isang parent, no? Ang commitment niya nasa pamilya, pero minsan nagbabago yan dahil yung ating pangangailangan sa pamilya, kailangan tumaas niya yung commitment niya sa kanyang trabaho para mapagbigyan niya yung kanyang commitment doon sa pamilya. So sometimes nag-overlap, no?
Katulad nga ng sabi ko sa inyo, yung values ho natin ang nagbibigay ho ng importansya ho diyan, ayun. So, tayo, tingnan natin kung ano yung mga puwede natin ibigyan ng importansya 'no? Okey. Okey, okey. Sa mga pag-uusapan ho natin, ano yung mga commitment natin and nagiging goals din natin 'no? So, turn ideas into a reality. Sometimes yung mga commitment natin sa buhay natin is just only idea lang ho yun. Unang-una nagpupunta lang sa idea. Pagka sinabing, commitment natin, sa isang, trabaho, 'di ba? Nag-uumpisa pa lang ho yun sa idea. Pero 'pag unti-unti ho natin binigyan natin ng konting diin 'no, ang ating commitment ay nagkakaroon ng reality 'yan. So, kung yung idea lang muna na ito yung mangyayari o kaya sasabihin natin sometimes yung masasabi ko parang ito yung parang goals ho natin, eh. So, parang nag-uumpisa yung goals na ho natin bilang isang, yung pangarap. Yung pangarap ba na masasabi natin na ito ang gusto ko mangyari, 'di ba? So, nag-uumpisa nag-uumpisa lang sa idea, 'no? Pagka ito ba'y kung ito ay nagiging obsession mo, 'tong idea na 'to, ito ay at pagkatapos ito ay nagiging purpose natin, ito po yung mangyayari diyan, ay nagkakaroon ng reality yung ating commitment, 'no? So, yung commitment natin, nagkaka-reality din yung ating ano, yung goals ho natin. So, pagka meron idea, nagkakaroon ng commitment and then pagkatapos ng commitment, nagkakaroon ng reality sa mga goals ho natin. So, meron mga steps ho yan. Ang mga steps ho, isa is magkakaroon muna tayo ng idea o kaya dreams natin. Pagkatapos nun, mangyayari dyan, pagkatapos ng dreams, magkakaroon tayo ng commitments para makamit natin ho yung dream zone natin. And then, makakamit natin yung goal. So, take that in idea, no? Yung idea na muna, and then, gagawa tayo ng aksyon para doon sa reality, para maging magkatotoo yan. Okay? Yung idea, no? Magkakaroon lang ng reality yan kung meron lang talagang emotionally involved tayo. 'Di ba nasabi ko nga sa inyo noon, minsan yung mga desisyon natin dictated our emotions, 'no? Yan emotions ho natin, yan yung nagbibigay ng minsan ng desisyon. So, kung masyado tayong emotion doon sa gusto natin, 'no? Kung gusto natin doon sa emotions natin, 'no? Bibigay natin ng konting, yung konting masasabi natin diin para magka-reality yung ating emotions, yung ating idea. So, i-reshape ninyo yung babaguhin ninyo yung idea. Ano ba yung napapangarap ninyo? Ano ba yung nagugustuhan natin, 'di ba? Yun dun tayo, okay? Okay. Isa sa mga pag-uusapan natin,
paano natin magkakaroon ng reality 'tong commitment natin para makamit natin yung gusto natin mangyari sa buhay natin, 'no? Isa diyan ay i-adapt natin yung sarili natin sa mga circumstances natin. Ano yung mga katulad niyan? I-adapt natin yung halimbawa meron tayong yung circumstances natin, dapat marunong tayong makibagay sa kung anong nangyayari ngayon. Ika nga nasa realidad tayo. So, meron tayong adaptation ng bawat isa sa pangkasalukuyan. Minsan kasi, ang problema, pagka masyadong tayong indulge doon sa gusto natin mangyari, nawawala yung reality natin. Nawawala yung totoong nakikita natin, yung gusto natin mangyari sa buhay natin. Doon ika nga nagkakaroon na tayong ilusyon. Ha? Yung anak ko nga nagsasabi minsan Papa gusto ko ng Subaru. Walang maganda. Okay lang mong mangarap. Pero sometimes in reality, mahirap kumuha ng Subaru. Ha? Sabi niya gusto niya kumuha ng 100 million pesos. Ha? Okay lang yun. Pero dapat meron kang reality, nadududong ka sa reality. Okay lang mangarap, wala namang bayad yun Pero yung masasabi ko, yung ating reality, dapat kaugnay doon sa nangyayari ngayon. Okay? Yung, yung reality natin, dapat hindi nawawala doon sa ika nga mapupuntahan natin. So, okay? O, kahit ikaw ay nawawala sa buhay mo, no? Dahil sa pangarap mo, no? Kahit nawawala ka sa buhay mo, dapat may babalik mo ang sarili mo. Ang tawag doon sa English ano ba yun? Masasabi natin parang ang buhay mo serenity. Ika nga, marunong kang bumalik agad, no? Sa circumstance ng buhay mo. Ah, alam mo kasi minsan yung utak natin masyadong ika nga inaalis tayo doon sa katotohanan. Dapat meron tayong doon sa may katotohanan, ano ang nangyayari ngayon. Kasi kung ikaw mismo ang nawawala doon, ay minsan sinasabing hanggang pangarap ka na lang, no? So dapat maging realistic ka kung ano ka ngayon. Okay? Yung aking kaibigan, actually magaling siya. Isa siya sa magaling na hindi naman siya nakatapos ng hindi siya nakatapos ng high school o college, no? Nakatapos na lang siya ng high school. Pero ang galing niya. 'Pag inutusan ko siya sa "Ganito gawin mo," nagagawa niya. Pero ang problema hanggang pangarap siya. Kaya yung kanyang sobrang pangarap nagiging emosyon. Hindi na yung reality ang kinakaharap niya. Minsan sinabi niya kasi born again ho siya, gusto niya sa ministry. Walang problema, sabi ko walang problema. Pero maging matotoo ka doon sa kung ano ngayon. Kasi minsan ang ginagamit lang ho ng ating emosyon, yung gusto natin pero nawawala tayo sa realidad. So dapat meron tayong nakikita kung ano meron ngayon. Okay? So dapat meron tayong focus sa sarili natin at saka kung ano sa ngayon. And then, huwag nating kalimutan yung ating kakayahan kung ano ating magagawa.
okey? Okey, i-detach natin, eto yung number 2 natin, detach your prior success. Ano yung ibig sabihin nito? I-detach natin yung ating yung achievements natin yung nakaraan. Ang madalas kong marinig diyan, nung ito yung mga matatanda, may edad na. Ako, 'di ba, 50 years ko na, 'yan, 'pag mga 75 years old na tao, 50 years na akong naglilingkod, 'di ba? 50 years na akong naglilingkod sa simbahan, ganito, ganito, ganyan. Kaya alam ko, 'di ba? Nung araw ganito, 'di ba? Yung araw ito, yung sinasabi ko, ito yung araw yung araw yun. Pero dapat lumagpas na tayo, 'di ba? Ah, oo, naintindihan ko. Kaso nga lang minsan ang nangyayari, we are trying to brag our success and then hindi na tayo umaalis dun. Dapat umaalis tayo dun at tsaka dapat yung success, hindi ho tayo nagmamalaki. Hayaan mo yung mga ibang tao magmamalaki doon sa success natin. Kasi nagiging kung masyado natin pinagmamalaki yung success natin, kahit achievements natin 'yan, ang sasabihin niya, no, nakikinig, "Yabang lang 'yan." O yabang 'yan, 'di ba? So dapat hindi dapat tumakas tayo doon sa mga nakaraan ng ating success, 'no? Yun yung mga gano'n. Kasi usually ito masasabi ko, may konting akong problema dito. Dahil sa edad ko 'to, pagkatapos sasabihin ko, "Alam mo yung achievement kong ganito, nagkaroon ako." Parang inuulit mo yung resume mo, eh. Binabalikan mo yung resume, okey. Pero kung tutuusin, tapos na yun. Hindi mo na dapat ipagmalaki. Dapat ipagmalaki mo yung dapat mong gawin ulit, kasi tapos na yun, eh. Dapat hindi na nangyayari doon sa mga kung ano ang na-achieve mo. Tapos na yun, eh. And then kung halimbawa puwedeng ika nga, pagmalaki mo through your actions, not through your words. Do'n sa mga pag yung actions mo, kung halimbawa, matuturuan kitang ganito, ganyan, ganyan, yun puwede yun. Pero yung sasabihin mong, 15 years na akong nagko-computer, ganito, ganito. Siya nga pala, isang nakita kong dito sa pandemic, mai-relate ko lang po yung ano, ako'y dahil meron ho kaming isang group ng mga blind at saka low vision, under ng retina pigmentosa. Ito yung mga retina pigmentosa, ang problema ho 'to mga blind na ho 'to, bigla ho nabubulag. Merong mabilis, merong mabagal, pero mabubulag din sila. Katulad ko, retina pigmentosa po ako. Nabulag po ako last 8 years ago. So, akala ko hindi na ako mabubulag kasi okey naman yung aking vision. Pero eventually, noong 2012, 2013, biglang bang, hindi wala na ako nakita. So, ang ginawa ko ngayon dun sa mga ano, sa mga ka-group chat ko, mag-o-online kami. Online kung paano gamitin ang internet. Tuturuan ko sila online, pero meron akong masasabi sa inyo. Ni-repeat ko, sinabi ko ulit yung aking achievement, which is mali, 'no, mali. Pero kaya nga ang ginawa ko,
binago ko agad yun. Kasi hindi pupuwede na lagi kong pinagmamalaki yung sarili ko dun sa mga achievements ko. Ako po, sinabi ko, ako po ang nagtayo, ako po yung ganyan. Mali po yun. Kaya binago ko, binawi ko agad yan dahil ika nga, kayabangan ko na ho yun, kung tutusin. So, isa yun sa binago ko, inalis ko agad yun. So, may guilty po ako sa gano'n, no? So, dapat hindi ko na pinagmamalaki. Hayaan mo na lang sila magmalaki sa akin, pero ako, hangga't sa maaari, ayoko na ipagbunyag yung mga gano'n. Okay? Hayaan mo na ho sila. So, mas maganda yung kung gusto mong meron kayong pagmamalaki, sila ang magmamalaki sa'yo. No? Okay. Ngayon, kung tinanong ka, pwede ka mong sabihin. Di ba? Kaya ika nga, para pumunta ka doon sa next level ng iyong achievement, dapat kalimutan mo yung sarili mo kung ano ka noon. Di ba? Kasi ang tao dapat nag-i-increase. Nag-i-increase yung knowledge, nag-i-increase yung pagiging humble, nag-i-increase din yung tulong sa ibang tao. Okay? Okay? So, dapat lagi ka na doon sa future mo na ah, pwede mong ma-achieve. Tapos na yung nakaraan kasi nakaraan na yon. So, panibagong ulit achievements. Okay? So, mag-step tayo doon sa growth natin. Ano yung mga growth natin pwede natin masabi na pwede tayong mag-step into our growth? So, number 3 na ho natin. Step into our growth. Dito tayo, ang ibig ko sabihin nun nito, dapat meron tayong ika nga baitang ng ating yung pagyabong, no? Yung baitang ba na hindi lang ba na, kasi minsan ang nangyayari sa eto kasalanan po ka ng matatanda katulad katulad ko po na matanda na rin, di ba? Kasalanan po yung ng mga matatanda to yung parang tumigil na doon sa pag paglago ng bawat isa. Nakalimutan na ho yun. Dapat meron tayong mga ah, ika nga baitang ng growth. Habang tayo nabubuhay, dapat meron tayong yung pag-unlad sa sarili, sa ugali, sa attitude. Yeah, yun ang kailangan natin, yung attitude na yun. So, hindi dapat laging nakastuck ka doon sa sarili mo. So, mayroon kang baitang, may number 1, number 2, number 3. Kung ikaw ay nag-exercise, kunyari, no? Ang isang tao nag-exercise, meron siyang growth. Sasabihin niya, okay, push-up ko muna is 25. Sa susunod, 30. Diba? Ang 35. Pagka medyo nahirap na siya sa 35, titigil muna siya doon. Pero ang goal niya, dagdagan pa ulit yun, magiging 40. Ganon. Dapat kung meron tayong goal sa physical natin, dapat ganon din ang growth natin doon sa pangsarili natin. Kasi kung wala akong ganon, wala mangyayari. Hindi ho tayo lalago bilang isang tao. Di ba? Kung meron tayong mga masasabi natin na ah, masasabi natin ay paglago na tumigil na tayo, masasabi ko, wala tayong pinagkaiba doon sa mga animals, di ba?
Yung at least yung mga animals kumbaga ika nga yung pusa 'di ba, naghahanap ng pagkain. Kung lagi nandodoon siya doon sa kanyang comfort zone, hindi siya makakahanap so lalabas ulit siya. So gano'n ang ginagawa ng isang pusa. So dapat tayo din ayun nakumpara tuloy natin yung sarili natin sa pusa. Pero masasabi ko masasabi ko talaga kung, tayo ay may goal sa buhay natin, eh, dapat talaga dapat tayong baitang ng pag-unlad, okey. Yung mga baitang na puwede natin masasabing unti-unti natin alam mo yung little achievements ang pupuwede natin makuha. For example, isang gusto nating makuha, ito lang muna, 'no? Halimbawa hanggang 10. Huwag kang tatalon na 1 at 2 kaagad o kaya 5 kaagad. Unti-unti mo, unti-unti natin. Number 1, okey na-achieve na natin number 1, o yung number 2 naman. Dapat gano'n ang ating attitude sa yung step natin sa mga pagyabong ng buhay. Ika nga, kung medyo tumataas na yung baitang natin ng pagyabong natin sa buhay, di siyempre yun din naman ang magiging measurement natin sa kakayahan natin. Okay, ano bang ibig sabihin ng growth? Growth is making the complex to make it simple. Ah, ano anong ibig sabihin nun? Yung growth pupuwedeng mapunta doon sa isang complex, isang komplikado, 'no, ay gagawin niyang simple. Yun ang pinakaano, gagawin niya simple. So, kung meron tayong, isang magulo, 'no, magulong sitwasyon, 'no, gagawin natin simple. Kasi gano'n lang po talaga buhay natin, dapat ginagawa natin simple lang yung buhay natin, okey? Okey. Anyway, yung yung growth ho natin, yung step ng growth natin, hindi ibig sabihin na 'pag nag-step na tayong growth na yung unang baitang natin, eh, hindi pa tapos yung unang baitang ito, umaakyat agad tayo. Dapat mayroon tayong self of fulfillment ng bawat growth. For example, ako po ay nagbabasa, 'di ba? Eh, bugnutin ako. Hindi ko man laging dinadala sa sarili ko yung growth na 'yan. So, ang gagawin yung pagbabasa na yun, hindi ako tumatagal. Hanggang 3 pages lang ako. So, ang ginagawa ko 3 pages, 3 pages. Bigla akong, hindi, bibiglayin ko 6 pages lang babasahin ko agad. Hindi po 'yun. Kasi ang mangyayari ho do'n, baka pagdating ng araw, eh, hindi niyo na ika nga mabubugnot na kayo. So, dapat 4 pages muna. And then 'pag nasanay na kayo sa 4 pages, 5 pages. At 'pag nasanay na kayo sa mga gano'n, bawat chapter na. For example, basahin yung unang chapter. Sanay na kayo sa first chapter or isang chapter lang. Bakit hindi mo gawin dalawang chapter? So, gano'n din ang growth ho natin. Dapat masanay muna tayo doon sa gusto natin and then mag-move on tayo doon sa growth na medyo tataas-taas ng konti. Huwag tayo lulundag. Kasi 'pag lumundag ho tayo, ang mangyayari yan mananawa ho tayo. Ang tawag ko do'n minsan mga ibang tao, burnout. Anyway, doon sa ating ano, magbe-break ho muna tayo, Adrian. Magandang araw sa lahat. Nagpupugay at nagpapasalamat ang EFI Jeepney Station sa pangunguna po
ni EFI Chairman Elmer Francisco, sa lahat po ng ating mga frontliners na nagtataya ng kanilang buhay, sumusong sa panganib sa araw-araw para po mailigtas ang buong pamilya ng Pilipino. Kaya ipagdasal po natin sila sa araw-araw nilang pagkilos. Ito po inyong kaibigan, ang Bulagcaster ng Bayan, host ng programang Kasama Ka Kaibigan, Monday to Saturday, 2 to 3 p.m. Sa ating mga healthcare workers, social workers, grocery store workers, retail employees, restaurant staff, delivery drivers, postal workers, pulis, bumbero at militar, ang ating mga guro, utility workers at mga superheroes. Ramdam ko ang inyong sakripisyo. Nakaka-relate po ako sa pangungulila niyo sa inyong mga mahal sa buhay. Nagsisikip ang damdamin ko pag nakikita ko kayong nagdi-distant hug o humahalik sa ating mga bunsuan sa pagitan ng salamin pagkatapos ng mahabang pagkakawalay sa ating pamilya. Ang mga staff po ng Elmer Francisco Industries Radio Station at ang programang Kaunting Kaalaman Pang-agham ay sumasaludo sa inyo. Pinagdarasal po namin ang inyong kaligtasan, magandang kalusugan, malawak at mahaba pang pangunawa. Muli po, ito po ang inyong radio broadcaster Igan B. Capistrano ng programang Kaunting Kaalaman Pang-agham tuwing Sabado alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Nagpupugay po at sumasaludo sa inyo. Mabuhay po kayong lahat. Okay, maraming salamat, Caramel. Ayan. Tapos kay kasamang Rick. Ayan. Napanood niyo ba yung kay Rick? Yung Kaunting Kaalaman. Masasabi ko meron siyang na-reveal na isang tungkol doon sa COVID-19, no? At saka doon sa buhok. Ika nga tayo po may alopecia ho yata tayo. Kung makikita nyo, kalbo na ako So, yun ang masasabi kong nangyayari sa akin, no? Anyway, maganda ho yung discussion ho ni kasamang Rick. Ako ay talagang tsaka si Sir Kat, no? Sir Kat. Yun. Ayun, si Sir Kat. Talagang naman pagdating kay Sir Kat, pagdating ng nakuha niya yung topic niya, tuloy-tuloy na talaga masasabi kong okay na ang kanyang mga discussion. Di ba? Ayun. Anyway, tuloy ho tayo, no? Sa mga ating discussion, okay? Okay. Ito, doon sa ating growth, no? Dapat meron tayong exploration. Ano ba yung sabihin ng exploration? Exploration, ika nga, nagtumutuklas tayo doon sa ating gustong mangyari, sa mga nangyayari, no? Hindi ibig sabihin na meron tayong gusto, nawawala na tayo doon. Dapat nag-explore pa rin tayo.
So, habang tayo nag-e-explore, nakakahanap po tayo ng bagong kaalaman. Yun ang kagandahan ng exploration. Ang exploration ho, o yung tinatawag natin, eh, alam niyo yung bata? Alam niyo yung bata ay pagka may ika nga eh, nag-eksperimento. Eh, pinapakita niya ho yung kanyang yung kanyang discovery. Pag na meron siya na discovery, no? Natututo siya, no? Yung halimbawa isang laruan na gusto ng bata. Yung laruan na gusto ng bata, ang mangyayari diyan, yung bata ay gagamitin na niyang gagamitin. Hanggang meron siya makitang ibang klaseng exploration o yung natutuhan niya doon. So, dapat hindi tayo nawawala doon sa pag-explore. Tumutuklas tayo doon sa mga gusto natin na mangyari. Tumutuklas tayo hanggang matuto tayo. Ay, siya nga pala. Natuto ako sa isang ginawa ng anak ko. Meron kasi kaming kliyente, no? Para sa mga ano, eh, kasi nagbebenta ho kami ng mga lupa at saka condominium. Ngayon, yung isang kliyente ho namin, eh, hindi marunong magbasa ng ika nga ng Google Map, no? Ang ginawa ko, kung saan man siya, doon ako nag-Google Map. Ika nga kung saan siya, tapos nilagay ko yung destination, saan yung condo na pupuntahan niya. Sabi ko sa anak ko, "Eto ibigay mo sa kanya." Alam mo, magaling talaga yung mga bata, eh. Screenshot, kasi mahaba yung proseso kung paano pumunta ako dun kasi medyo malayo-layo, mga siguro mga 30 kilometers. Pero alam mo yung anak ko, screenshot, bawat bawat page ng ano, ng ni-screenshot niya. And then 'pag nag-screenshot, yun ang shinare niya. Sabi ko, "Okey yun." So, yun ang masasabi kong panibagong exploration na naman. Akala ko alam ko na kasi ako po, eh, medyo technical na tao, eh. Pero yun pala, puwede rin palang gano'n. So, usually ang ginagawa ko dun, ika-copy ko na lang sa ano, sa laptop and then ipapasa ko sa kanya kung ano yung mga instructions. Minsan bawat turn by turn nilalagay ko ho dun. Pero mas maganda pala yung picture 'no, screenshot na lang. So gano'n ang exploration. So natututo tayo ng mga ibang paraan. Kasi ang tao ho, bukod dun sa audible, yung patuturo 'no, visual din pala ang tao. Hindi pala basta kung ano yung sinasabi mo, alam na nila. Ang pagkaalam pala ng isang tao, multiple. Meron audible. Ako po audible ako. Meron naman visual. Kaya mga iba dun mas gusto nila yung nakikinig sila sa isang lecture pagka mayroong PowerPoint. Kasi visual ho sila, eh. Pagka may iba naman, 'pag ayaw nilang yung isang tono lang ng pananalita, yung ayaw nila matutong gano'n magsalita, ayaw nila ho yung gano'n. Ang gusto nila audible na puwedeng tumaas ang boses, bumaba yung boses, yung kapag gusto niya parang nakapagkuwentuhan lang pala sa inyo. So, yun ang ano, yung visual, okey? Yun ang visual at saka audible na tao, okey, okey. Okey, comparison and mimic. Okey, 'di ba nasabi ko sa inyo noon, dun sa desiderata, don't compare yourself to others, either you're less or greater to that person.
Pero sabi ho dito, mag-compare mo yung sarili mo, versus mimic. Okay. Kung tayo ay nag-mimic o sabihin natin kinumpara natin sarili natin, dapat ang comparison natin, yun dapat medyo, um, mas mataas sa atin. Kasi kung mas mataas sa atin, ikino-compare natin, meron tayong room for improvement. For example, ako, yung aking, nasasabi kong yung yung kino-compare ko sarili ko kay Adrian kunyari. Kasi si Adrian magaling din ho 'yan. So, gusto ko makuha yung skills niya, kakayanin ko yung ginagawa niya, kunyari 'no. Pero kung kinumpara ko sarili ko mas mababa sa akin, ay hindi maganda ho 'yun. Dapat compare ko sarili ko para magbago ako, ma-reach ko yung goal ko. Ngayon, anong pinagkaiba sa mimic o kaya ginagaya? Pero kasi mayroong mga sinasabi na pagka ikaw gusto mong maging successful ng isang tao, gayahin mo lang yung ginagawa ng mayayaman, yayaman ka. Mali rin pala ho yun. Kasi iba yung circumstances mo o yung sitwasyon mo sa sitwasyon niya. Siguro pwede mo silang maging inspirasyon. Pero ang sitwasyon mo ay iba sa sitwasyon niya. For example, si Sir Kat, 'di ba? Iba yung sitwasyon ni Sir Kat sa sitwasyon ko. Pero inspirasyon ko si Sir Kat, 'di ba? Kung paano siya makakadiskubre ng mga bagong kaalaman. So, gano'n dapat ang ginagawa natin. So, huwag tayong gagaya kasi yung ginagaya lang ho natin, hindi na ho siya kung tutuusin, eh, parehong sitwasyon natin. Yung sitwasyon natin ay kakaiba sa kanya. So, maging inspirasyon lang ho natin yung mga taong yan. Yung mga sinasabi natin idol, di ba? Yung idol natin, katulad ng mga idol natin na singer, di ba? Meron tayong sariling style, pero gusto natin gayahin yung kagalingan niya. Okay. Anyway, okay. Okay. Concept magkaroon ka daw ng concept sa sarili mo. Okay, kung ikaw yung concept mo sa sarili mo, nagkakaroon ka ng sariling model, 'no? Habang gumagawa ka ng sariling konsepto, nagkakaroon ka ng sariling model. Kaya nga tamang-tama nga kung meron kayong iniidolo o kino-compare mo sarili o kaya nagiging inspirasyon mo, 'no? 'Pag dun sa mga inspirasyon mo, 'no, gagawa ka ng sarili mong model. Yung model na yun, ikaw yun. Yung pagiging model mo sa isang, para ma-achieve mo yung mga gusto mong mangyari sa buhay mo, okey? Kung meron kayong mga mga nagagawang modelo dahil para masasabi ko sa mga iba pang mga sitwasyon, ay gumagawa ka ng mga ibang model na puwedeng i-share, 'di ba? Okey. Ikiniklaro mo yung sarili mo dun sa model mo na yun at saka sasabihin mo yung personal why mo. Ano yung personal why? Bakit, 'di ba? Bakit ito yun? Bakit, ah, 'di ba merong sinasabi nga kay President Kennedy nandun bakit ako, 'di ba? Eh, tatanong naman ni President Kennedy, bakit nga ikaw nga, 'di ba? Yun ang sinasabi dun. So, minsan kine-question natin lagi, bakit ako? So, question natin, bakit ikaw nga? So, dapat gano'n yung mga model natin.
Meron tayong sariling mga sitwasyon na puwede nating gawin model, na puwede natin natuto na tayo do'n. So, gagawin natin ng mga model. Okey. S okey. Ito, tinutulak natin sarili natin, oh, ika nga forcing yourself towards or forward, okey. Ito tinutulak natin sarili natin, yung pinipilit natin sarili maging umunlad yung buhay natin. Yung ika nga, 'di ba yung aso nga 'di ba pagka kinulong mo, tumatapang, eh. 'Pag pinakaluwa mo 'di ba pagka pinalabas mo sa kulungan, eh, na parang halos nagwawala, eh. 'Di ba? Lalo pagka lagi mo nilagay sa kulungan, nandodo'n lang siya. Minsan konting ano lang kumakaripas, 'di ba? Mayro'n pa ngang sinasabing kanta ni Freddie Aguilar, eh, "Ibon man layang lumipad, kulungin mo umaalpas." 'Di ba? So, gano'n din ang tao. Dapat tinutulak natin sarili natin para doon sa pag-unlad. Kasi kung hindi na tayo uunlad, wala na hong mangyari sa atin, 'di ba? Kaya bakit sa pandemyang ito, yung mga driver, 'no, yung mga driver ayaw na ayaw talaga nilang naglilimos sila. Ayaw nila ho yun, pero wala ho silang magawa. Kaya pinipilit nila ang gobyerno na kung pupuwede mag-drive na ho sila ng kanilang sasakyan. Gano'n ho kasi ang tao. Hindi ho pupuwedeng ikulong mo lang, 'di ba? Lalo na yung panahon 1986, 'di ba, yung panahon ng EDSA revolution, 'di ba? Yung EDSA revolution na 'yan, ang mga tao na kitil 'di ba, sa pananalita, nag-ano 'yan, umalis 'yan. Lumabas sila para pahiwatig nila yung nararamdaman nila. Gano'n din ang ating mga ginagawa. Fino-force natin dapat natin sarili para umunlad. Yung anak ko nga, masabi ko nga, yung anak ko nung una, kaya late ako natutulog. Minsan 2:00, 3:00. Anong Nasabihan ko siya, "Wag kang 2:00, 3:00 kasi late ka na rin magigising. Pagka nagising ka niyan 10:00, 11:00, eh, naunahan ka na ng ika nga, eh, naunahan ka na ng ibon." 'Di ba? Ang sabi nga, "Early bird captures the worm." 'Di ba? So, dapat umaga pa lang nagagawa mo na yung gusto mong magawa. So, ngayon dahil sa maaga na ho siya nagigising, dumami ho yung mga kliyente, yung mga inquiries ho namin, 'no, do'n sa binebenta na ho namin. So, yun yung mga gano'n, 'no, dumadami na yung mga kaya hangga't sa maaari fino-force mo yung sarili mo. Yung magigising ka sa umaga na masaya ka dapat hindi lang force, dapat masaya ka, 'no? Masaya ka magigising sa umaga at harapin mo ang kinabukasan. Yun ang masasabi ko. Okey, okey. Dito na. Ito sa mga gusto mo kung gusto mo maging mediocre ka, 'no? Kung gusto mo maging successful ka, lagi mo dapat shine-share yung dreams mo. Isa sa mga masabi kong isa sa mga secret, 'no? Lagi mo shine-share yung dreams mo, hindi mo sinasarili. Kasi 'pag shine-share mo yung dreams mo, nagkakaroon endorphin na tinatawag.
chemical ho yan ng katawan natin na para i-push natin mabuti pa ang sarili natin. Normal ho sa isang tao yung gano'n, na meron tayong, ah, yung parang fino-force natin sarili natin. So, kung shine-share ho natin kasi parang pera ho yan, eh. 'Di ba ang pera bilog? Kaya tinatawag na current, 'di ba? Current. Yan, kaya currency ang ano ang tawag sa pera ang tawag nun currency, bilog. Tuloy-tuloy ho ibig sabihin ng current, tuloy-tuloy may walang 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 ika nga, lumps, walang corner. So, dapat gano'n din ang buhay natin. So, shine-share natin para bumalik din ulit sa atin. Yung dreams natin, success natin is a sharing. Yung sharing natin yun. Yung sharing natin na bilang isang, nga, kung ano yung meron ka, di ba? Yung nga, yung sinasabi ko sa inyo, yung aking konting kaalaman sa aking sa computer para sa mga blind, i-share ko ngayon. Wala hong bayad yun. So, yung pagiging walang bayad ho yun, yun yung masasabi kong pwede natin sinishare ko yung aking kaalaman. Ngayon, tanong, wala na ka naman nakukuhang pera dyan. Oo, wala akong nakukuhang pera. Yung pag-share o pagtuturo ko doon sa mga blind. Pero yung sharing na ho dyan, wala akong kapalit. Yung kagandahan, no? Yung kagandahan ng loob doon sa pera. Meron ang nagsasabi sa akin, bakit mo ginagawa yan? Dapat naniningil ka. Pero hindi ko naman pwede singilin yung mga yun. Di ba? Hirap na nga sila. Nawawala na nga sila ng trabaho dahil mabubulag na ho sila. So sisingilin mo pa din. Doble-doble. Di ba? Ngayon, kung magbigay sila, good. Kung ayaw nila, okay lang. Walang problema sa akin. Total, meron naman akong pinagkakitaan sa iba. No? Yung, yung, yung pinagkakitaan ko, hindi, this is part of my mission bilang isang may konting kaalaman sa computer. Mission ko ho yun. Kasi nararamdaman ko, yung nararamdaman ng mga ibang blind. Ngayon, tanong ko sa inyo, meron ba tayong mission? Mission sa sarili natin. Meron ba tayong mga, part ng growth na ho natin to. Meron ho ba tayong mission sa sarili natin? Yung mission ba natin, nagagamit ba natin para, yung hindi lang sa pera? Ginagawa, o lahat ng ginagawa natin, dinadaan natin pera. Sana naman, huwag naman ho. Pero, ang mission ho natin, hindi ho para sa pera lang. Meron tinatawag. Bakit sasabihin ko sa inyo. Bakit maraming sumasama sa simbahan wala ka naman bayad doon, halos 8 oras, 12 oras na doon sa simbahan gumagawa. Kasi may fulfillment po sila. Yung fulfillment po nun, yung fulfillment po na yun, ibang klase ang nararamdaman nila. Isang kaibigan ko sa simbahan, lawyer. Successful lawyer. Pero, alam nyo, doon sa mga nangangailangan sa simbahan ng lawyer, for example, meron na abuse na bata, na rape, yung ganun ba? Yun lang nagbibigay siya ng libreng consultation. Minsan pa, yun pa ang nagbibigay ng kanyang, yun pa yung pang pro bono niya. Kung ano yung kinakabig mo sa kanan,
dapat meron ka rin binibigay sa kaliwa. Kasi kung parehong kabig ang ginagawa mo, ang mangyayari diyan makasarili. For example, meron isang ika nga, isang chimpanzee, 'no? Ine-experiment ng isang ano 'to, ng isang scientist, eh. Isang chimpanzee naglagay ng meron yung scientist naglagay ng pagkain doon sa garapon. Ngayon, pagsuksok ng kanyang kamay ng chimpanzee, pagsuksok niya ng kamay siyempre nakaumbok na yung kamay niya, 'no? Pilit niya yung tatanggalin yung kanyang kamay dun sa garapon. Hindi niya matanggal-tanggal dahil nakatiklop yung kanyang kamay, 'di ba? Eh, nandoon yung pagkain dun sa kamay-kamay niya. Hila siya ng hila, hindi niya hanggang nagkaroon siya ng frustration. Kaya nga sometimes, hindi lagi kabig, eh. Dapat meron tayong bigay. Yung bigay na masasabi natin, mabibigay natin sa ating, ika nga, masasabi natin sa sarili natin, mabibigay natin sa kapwa natin. Yun ang masasabi kong dapat meron tayong bigay. Okay. Yung bigay ho niyan, dapat meron tayong masasabing, um, ika nga, pang-charity. Hindi naman ho lahat, pero meron tayong pang-charity sa buhay natin. Yung charity hong yan, hindi ho natin minsan masusukat yung kasiyahan natin. Yung kasiyahan natin na masasabi natin na hindi hindi gano'n yung iba iba ho talaga nararamdaman ng kasayahan pagka nagbibigay. Ika nga yung sinasabi sa simbahan, it is better to receive, better to give than to receive. Yun ang mga masasabi ko. Yung receive, yung to receive is, yung to give is to receive. May sinasabi ni St. Francis of Assisi. Ito yun. Anyway, bago tayo magtapos dito, yayain ko po kayo sa ating munting darap. Panginoon, binigay mo yung buhay mo sa krus na para ka bumalik ko sa iyong kaharian. Alam ko'y kaligayahan mo, binibigay mo yung buhay mo dahil mahal mo kami. Sana matutunan po namin yung aming buhay na pwedeng magmahal na katulad mo na binibigay namin yung buhay namin para sa ibang taong kaligayahan nila. Lord, turuan mo kami matutong magbigay. Lalo sa pandemya na ito, marami ho nagugutom, marami ho nangangailangan ng tulong. Ito'y tinataas namin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. So, mga kaibigan, bukas ulit tayo maghuhunta-huntahan ulit. At sa the same oras, parehong oras, no? Dito sa Facebook na to, Facebook Live natin. So, magpuntahan ulit tayo bukas. Ito po si John B. Javiera nagsasabing, not all can do great things, but all can do small things with a greater love. Magandang hapon po.